Hallelujah. We would like to read the book of Genesis chapter 22 verse 12. The word of the Lord, hallelujah, says in Genesis chapter 22 verse 12. And this is about Abraham, the father of many nations. And God said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, and seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. This is the time when Abraham is tested by God to offer Isaac, mga kapatid. And then when Abraham about to kill his own son, according to the word of God, then God intervened and said in verse 12, lay not thine hand upon the lad. Huwag mo siyang sasaktan. Huwag mo siyang pagbuhatan ng iyong kamay. For now I know, because God is just testing Abraham. And God came to his own conclusion. Now I know that thou fearest God. And I see that you didn't withheld your son. Hindi mo ipinagkait ang iyong anak. Hindi mo withhold ang iyong anak. Thine only son from me. Brethren, hallelujah, the Lord spoke to my heart today. Hallelujah. To preach the message that says, the Father that withholds nothing. The Father that withholds nothing. Hallelujah. Abraham didn't withhold anything from God. He gave everything. He surrendered everything. Though it is a Father's Day celebration throughout the world, hallelujah, but I would like to enlighten the message with that celebration, telling us, hallelujah, that Abraham, he withholds nothing with God. And this is the right example for all the fathers and all the parents and all the believers and all the descendants of Abraham. Raise your hands towards heaven. Lord Jesus, we want you, Lord Jesus, to speak and to intervene in this congregation. God, hallelujah, our hearts are open. We will listen to your words, O Lord. And I pray, help your servant, Lord, to preach with boldness according to your will. In the name of Jesus, bless each and every one of us, Lord. Continue to be in this congregation. In Jesus' name I pray. Can you clap your hands to the Lord and say amen? You may be seated, brethren. The Father that withholds nothing. I would like to again welcome our brethren. Sister Len is here. Sister Lynn. Together ang kanyang anak at ang kanyang manugang. And Pastor Junicio Escoto is here from Samar, mga kapatid. And siya ang tatay, mga kapatid ni Brother Alex. At andito rin si Ma'am Susan. Ma'am Susan, at ang asawa po yan ni Sir Pastor Junicio. And of course, nandito ang kanyang gwapong anak, mga kapatid. Gwapo yan, mga kapatid. Kaibigan ko si Brother Alex at ang kanyang magandang asawa. Sister Lani. Sister Lani Escoto. This wonderful family, mga kapatid, is the reason why I became a pastor. The family of Brother Alex, particularly Ma'am Susan and Pastor Junicio, is the one who brought me to the Lord, mga kapatid. Of course, Brother Alex is there. But sa kanilang, may simbahan sa kanilang bahay, mga kapatid, and I was converted in that church, mga kapatid. And salamat sa Panginoon. Nandito ang inyong pastor dahil may mga taong naniwala
hindi na pagod mag-akay ng kaluluwa, mga kapatid, at naging magandang halimbawa, ehemplo sa marami. That's why I became a pastor. They introduced to me Jesus Christ, and I was able to understand the word of the Lord. And here I am now preaching the gospel because of these people. Continue to pray for the church of Pastor Junicio and Ma'am Susan doon sa probinsya, mga kapatid. And hopefully, we could visit one day in their place, mga kapatid. Can we clap our hands to the Lord? Sa Diyos ang kapurihan. Now, the Father that withholds nothing. Now, I would like to direct my message, mga kapatid, that Abraham did not withhold his belief from God. He never withholds his belief. Hindi niya binitawan ang kanyang, o hindi niya itinago, hindi niya kinip, mga kapatid, ang kanyang pananampalataya, mga kapatid. Bagkus lalo niya itong ipinakita sa marami that he is able and he is willing to worship the only one God. He came from a pagan worshiper background, mga kapatid. At alam naman natin, mga kapatid, na ang mga magulang ni Abraham are not converted. But Abraham chose to be different. Mga kapatid, sa totoong buhay, lahat tayo ay merong kakayanang magdesisyon. That's why God gave us this liberty. We are a free moral agent. When God created us, we are a free moral agent. You are free. You are immoral. Meaning to say, you have your own decision. Hindi tayo ginawa ng Diyos na parang robot, mga kapatid, na kung kailan niya tayo sususian para magpuri, tsaka ka lang magpupuri. That's why that's the difference between man and the created man and the created angels, mga kapatid. Those angels are created to worship the Lord day and night. And they serve as also the messengers of the Lord, mga kapatid. But they don't have the liberty, the same liberty we have, mga kapatid. They don't have the privilege, the same privilege we have. And when God created man, mga kapatid, God gave us this liberty. You can choose to be different. You can be different. We are a peculiar people, mga kapatid. Tayo ay naiiba, mga kapatid. That's why when Abraham came from this pagan worshiper background, mga kapatid, pinili niya na sambahin ang tunay na Diyos. And from that very moment, as I read the life of Abraham, nakita ko sa kanya, mga kapatid, na matapang siyang ipakita na siya'y naiiba. Hindi siya nasusuya, mga kapatid, sa mga panunukso ng marami kung siya'y sumasamba sa isang Diyos o sa isang Diyos na sinasamba, mga kapatid, ng karamihan. And then these pagan believers, mga kapatid, they mock him, maybe. Maybe this group of people, mga kapatid, they don't love Abraham because Abraham is different. Pero wala pa naman sa New Testament, mga kapatid, pero alam na ni Abraham na hindi niya kailangan makipamatok doon sa mga hindi mananamba sa Diyos. That's why he chose, mga kapatid, as the direction of the Lord, mga kapatid, pinili niyang lumayo. Pinili niyang iwan, mga kapatid, as instructed by the Lord. Nangako ang Panginoon sa kanya, sinunod niya. Hindi niya nakikita ang Diyos, but God spoke to his heart. Alam niyo, mga kapatid, may isang bagay na hindi natin maitatatwa sa buhay. Alam niyo na naririnig niyo ang tinig ng Diyos sa inyong mga puso. Isang bagay na hindi natin maitatwa, hindi natin maitanggi, hindi natin kayang pasinungalingan na may kakayanan ng Diyos o sa pagkakataon, may pagkakataon na naririnig niyo ang tinig ng Diyos sa inyong puso. Because we came from God. We have the same frequency with God. When God created man according to His own image, that image is your frequency with God. Kaya kahit hindi ka mananamba, kahit hindi ka nagsisimba, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, pag mamamatay ka, sinisigaw mo, Diyos ko po. Hindi mo naman sinasadya. Hindi mo gustong maniwala, pero parang meron sa loob-loob mo na naniniwala, mga kapatid.
Kaya pag wala kang sinasamba, mga kapatid na Diyos, anong ginagawa ng kaluluwa mo? Naghahanap ng masasamba. Kesa tao, kesa ribulto, o sa mga bagay, sa talent ng tao, sa kayamanan. May yung sinasamba yung kaluluwa mo. And that's the image of God. That's the portion of God within us. Kaya hindi natin pwedeng pasinungalingan, mga kapatid. That's why Abraham chose to listen. To listen to the voice of God. Hindi niya naririnig, mga kapatid, yung tinig ng mga ribultong sinasamba ng kanyang mga ninuno. Hindi niya naririnig o nakikita na mayroong moralidad doon sa mga sinasamba o sa mga sumasamba doon sa mga ribulto. Kaya nung ginawa ni Abraham, I don't want to follow those things. I will follow God, His voice in my heart. That's why God was able, kung babasahin yung mga kapatid ng Book of Genesis, bakit parang ising-ising makipag-usap ng Diyos doon kay Abraham? Bakit hindi nagagawa, mga kapatid, ng ibang tao na marinig yung tinig ng Diyos? Bakit si Abraham, he was able to listen, to identify the voice of God? Because he withhold not his belief. Hindi niya tinatago, mga kapatid, o hindi niya kinahihiya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. He is very bold, mga kapatid. That's why when God made a covenant with him in Genesis chapter 17, he immediately acted on it. Nakita ko, mga kapatid, nung ang Diyos ay nagkaroon ng covenant kay Abraham, ang bilis niyang sumagot, mga kapatid. Nung pinangakuan siya ng Diyos na, okay, Abraham, magiging marami ang lahi mo, kasing dami ng buhangin sa dalampasigan, kasing dami ng bituin sa kalawakan. Mga kapatid, walang abog-kaabog-abog, mga kapatid. Bagamat nagtawa, mga kapatid, si Abraham, at nagtawa yung asawa niya, ay kahit naman sino, mga kapatid, ikaw ba'y gurang na, magkakaanak pa? Nature yun Gurang na, mga kapatid. Ilang taon si Abraham noon? 99 years old. At ang asawa niya, si Sarah, ay 90 years old. Biruin mo, mga kapatid, magkaka-menstruation pa ba yung 90 years old, mga kapatid? Lipas na yun, mga kapatid. But you can say, mga kapatid, na when God made covenant with him, there's one attitude of Abraham. That's why he became the father of many nations. He acted immediately. Nung sabi ng Panginoon, ito magiging kontrata natin, ha? Tinan niyo, mga kapatid, covenant is a contract. Ito kontrata natin, ha? Sabi nga nun, ha? Lahat dapat ng lalabas sa lahi mo, o lahat ng magiging under you will be circumcised. Mga kapatid, there was no circumcision introduced before Abraham. Pero sa time ni Abraham, inintroduce, you know, how old Abraham was when he was circumcised? 90? Ha? 99 years old. Oh, hallelujah. Kaya, yung sa iba dyan, may pag-asa pa kayo. Pwede pa. And, you see, mga kapatid, in the same self-day, in Genesis chapter 17, verse 26, in the self-same day, nung araw na sinabihan siya ng Diyos na ito ang kontrata ko sa iyo, ito ang covenant ko sa iyo at sa mga anak mo, immediately, pagkatapos makipag-usap ni Lord sa kanya, tinawag niya ang kanyang mga tauhan, tinawag niya, mga kapatid, si Ismael, mga kapatid, na 13 years old, tinawag niya lahat ng mga under him, male, under him, whether bond or free, basta under niya, mga kapatid, tinawag niya, sabi niya, magpa-circumcise tayong lahat. And you know what happened, mga kapatid? All I can see, mga kapatid, is not a bloody day. What I can see, mga kapatid, is a heart of a father who is willing to obey the Lord. Amen. Ito yung nakita ko, mga kapatid, yung isang puso ng isang tao, mga kapatid, ng isang ama, na hindi niya i-withhold yung belief niya. Amen. Hindi niya sinikreto. Mga kapatid, ay wala man yung 99 years old ka na. Tsaka ka palang, alam mo yun? Hindi siya nahiya. Yes. Hello? Pasaysahan niyo, mga kapatid, ito talaga yun Kaya ini-English ko na lang
Kasi pangit pakinggan sa Tagalog eh. Pero this is in line with the withholding not, mga kapatid, message. Kaya sabi ni Abraham, lahat ng pisot. Tara! Pila. And what happened, mga kapatid? Blessings are not withholding to those who trust God. Ang pagpapala, mga kapatid, this is a contract. A contract must be signed. Kahit gumawa ka ng kontrata ngayon sa pagitan natin, hanggat di ko pinipirmahan yan, that is not valid. That is void. And Abraham wants to sign his contract with God. It's a bloody contract. Sabi niya, wala akong pakialam kahit madugo yan. This is between me and God. Read the Bible, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ito ang kontrata nating dalawa, Abraham. Sa lahat ng lahing lalabas sa iyo, ito ang magiging kontrata, ito ang susunding kontrata. That's why we became the father, or we became descendants of Abraham by faith. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, may isang tatay na hindi marunong umatras sa kontrata sa Diyos. Pag pinagpapala na ng Panginoon, mga kapatid, lalo siyang ginaganahang sumunod sa kontrata ng Panginoon. Naiintindihan niyo ibig sabihin, mga kapatid? Blessings are not withheld to those who trust God. I read that in Psalms chapter 84, verse 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. Listen to this. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Now, name it. Name all the good things. Name it. Pangako ng Diyos yan. Walang magandang bagay na ikikip sa iyo, na itatago sa iyo, kung ikaw ay lumalakad sa Diyos ng matuwid. Mga tatay, mga magulang, mga anak, this is the promise of the Bible. This is the promise of God. Pastor, bakit? Puro kamalasan dumarating sa buhay ko. Mag-isip ka. Are you walking uprightly? This is a challenge, mga kapatid. This is a bloody challenge for Abraham. But he took, mga kapatid, seriously. Alam niyo, mga kapatid, bakit ang Panginoon sinusubok? O paano sinubok ng Panginoon si Abraham? Di ba may dalawang bagay na maraming magpasubok kay Abraham, mga kapatid. Named like family test. Di ba? The family test like nung kay Hagar, di ba? Meron din siyang fight test. Yung hinabol niya yung mga kumidnap kay Lot, mga kapatid. Meron din siyang famine test. Diba? Nagpunta siya sa Egypt, mga kapatid. Meron din siyang fellowship test. Meron din siyang, ang dami niyang test, mga kapatid. Meron din siyang, different kind of test. The wealth test, mga kapatid. Dami. But at the end of the day, the testing, for me, mga kapatid, nakita ko yung dalawang malagang bagay na testing ng Panginoon sa buhay ni Abraham. The first is the testing of his belief. Alam mo, sabi ng Panginoon sa kanya, you will be a father of many nations. Wala kang anak eh. Father of many nations ka. Childless ka. Matanda ka na. Kaya tumawa siya, mga kapatid eh. Tumawa siya, napatawa siya sa loob niya. Alam ng Diyos yun. Kita ng Panginoon eh. Pero kung babasahin niyo 17:17 ng Book of Genesis, napatawa siya, mga kapatid, sa loob-loob niya. Sabi niya, tigulang na ako. Magkakanak pa ba ako? At nung nangyari sa chapter 18, verse 12, gano'n si Sarah din, mga kapatid, nagtawa. Kaya alam niyo, mga kapatid, parang comedy, mga kapatid, yung pamilyang ito. Ito mag-asawa, mahilig magtawa. Sino ba hindi magtatawa, mga kapatid? You know, mayroon ako natutunan, mga kapatid. Pastor, how you will know if you are being tested in your faith? Paano mo malalaman kung ikaw ay sinusubok sa iyong pananampalataya? Sabi nung nabasa ko, mga kapatid, if your testing is somewhat unbearable, hindi mo kayang pasanin. And if the kind of testing is like unreasonable and impossible. Tandaan nyo yung tatlo na yan, mga kapatid. Unbearable, di mo kayang pasanin. Unreasonable,
Parang, ano ba yun? Ba't subukin ako? Unreasonable to and impossible. If this three happens to you, God is testing your faith. Pero kung biglang sasabihin, no, Pastor, kakain ba ako ngayon o hindi? Ay, hindi testing of faith yan. Testing of tiyan yan. Iba yung temptation sa trials. Ako ibig niyo sabihin, mga kuha niyo ibig sabihin, the temptation speaks about the way you respond to your own flesh. Di ba? We are enticed by our own flesh, own lust. James chapter 1, di ba, mga kapatid? Kapag tayo ay na-drawn away of our own lust, mga kapatid. So personal yun. That's temptation. And temptation is logical. When you say logical, naiisip mo siya. Puti, puti. Itim, itim. Logical, naiisip mo siya. Kaya nga may mga tao na illogical, mga kapatid, parang hindi mo maintindihan. Pero ang temptation, logical. Pwede mong tanggihan, pwedeng hindi mo tanggihan. And temptation is different because it's the way wherein being used by the devil to bring out the worst in you. Kaya kanya tinitempt kasi gusto niyang palabasin yung masama mo. Yung kasamaan mo ang gusto niyang palabasin. Kaya ka tinitempt. Pero ang trials iba. Pag dumating ang testing o trials ng Panginoon, again, unbearable, unreasonable, impossible. Pag yan ang dumating sa buhay natin, mga kapatid, trials are coming to bring out the best in us. Hello? Kung ang temptation is nagbibigay sa atin ng kasamaan o para lumabas yung kasamaan natin, ito naman iba. Para lumabas yung kabutihan sa atin. Para lumabas yung the best sa atin, mga kapatid. That's why testings are more compared to the temptation na illogical, mga kapatid, ang test, mga kapatid, is more of what do you call this? You can't even describe it because unreasonable nga, mga kapatid. So kapag dumarating sa atin ang pagsubok, katulad ng dumating dito, mga kapatid, kay Abraham, mga kapatid, this is what? This is impossible. This is impossible. This is unbearable. And unreasonable. Unreasonable. Matanda na, baka magkakaanak yan. You don't find any reason para mangyari yun. Kaya dudugtong mo yung impossible. Kaya nakita ni Abraham yun. Kung ito temptation lang, then I can decide. But this is something unbearable. That's the kind of testing na dumating kay Abraham, mga kapatid. Now, Abraham believed in the promise. Yun ang puhunan niya. Pinaniwalaan niya lang yun. Okay, impossible, pero natawa siya. Ay, ako, magkakaanak. Pero nasa loob niya yung paniniwala. Mga kapatid, din siya pwedeng bumalik sa dati niyang paniniwala. Ito hindi maganda sa nangyari kay Abraham. Umalis siya doon sa kanyang dating paniniwalang pagano, mga kapatid, at lumipat siya doon sa paniniwala sa Panginoon. Kung babalik siya, anong reason? Nagpagod lang siya. Kaya sabi niya, illogical, mga kapatid. Oo nga, no? So wala na siyang panahon para bumalik doon at wala na siyang choice kundi paniwalaan ng Panginoon. And he believed in the promise of God. Inabsorb niya yung promise ng Panginoon. Do you absorb the promise of God? Kaya nga sabi ng Panginoon sa 18 verse 14 ng Genesis, is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return. Tinan niyo, mga kapatid, tinan mo Panginoon, parang si General MacArthur. I shall return. I will return unto thee. May appointed time. Abraham, may panahon na yung pagpapalang sinasabi ko, yung pangakong sinasabi ko, darating. May appointed time na ako'y babalik at ayon sa oras at tamang panahon ng buhay, magkakaroon ka ng anak. Hindi nainip, mga kapatid, si Abraham. Kaya nung binabasa ko, mga kapatid, kagabi, nireview ko ulit sa chapter 21, hinahanap ko yung pagkasupresa ni Abraham na magkaanak na nabuntis na si Sarah.
Wala akong napansin doon sa chapter 21 na nasurpresa siya na nabuntis yung kanyang asawa. Wala akong nakita. Alam niyo kung bakit? Kasi chapter 17 pa lamang, inabsorb na ng ni Abraham yon. Nilagay niya na sa puso niya, magkakaanak ka, magkakaanak tayo, hintay lang tayo. Kaya pagdating sa chapter 21, wala kang nakita man lang reaction mga kapatid ni Abraham na, wow, praise the Lord, nagkaanak kami. Walang ganon. Bakit? Kasi ipinaglimlim na nauna ni Abraham sa puso niya ang pangako ng Diyos. Ipinaglilimlim po ba natin ang pangako ng Panginoon? That's why the second test that I notice is the test of obedience. Sabi ng Panginoon, Abraham, ngayon may anak ka na, offer Isaac as a burnt offering. Alam niyo mga kapatid, it's very painful. Masakit yun. But he didn't withhold his obedience. He withholds not his belief. Everybody say amen. Hindi niya pinigil yung sarili niya, parang, Lord, ano ka ba, binigay mo na sa akin to, ba't ibibigay ko pabalik sa iyo? Hindi siya marunong mga kapatid na tumanggi sa Panginoon pagdating sa pananampalataya. Kaya kung tatanungin niyo ako mga kapatid, bakit nga ba dumarating yung mga pagsubok na yan mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, ang temptation, kahit hindi mo, ang temptation is different from the trial, sabi ko kanina. Ang temptation, araw-araw yan, nandyan yan. Parang hindi mo mapipigilan yan kahit nga kumakatok pa nga sa bahay mo yan minsan mga kapatid eh. Hello? So if temptation is logical, trials are unreasonable. Kaya nung dumating ito sa buhay ni Abraham mga kapatid, it's very unreasonable. Why do I need to give Isaac back to the Lord? Now, this is the question of unreasonable thinking mga kapatid. Makinig po kayo. Binigay ng Diyos, pinangako ng Diyos. Tinanggap ni Abraham. Nangyari kay Abraham. Binigay ng Diyos ha. Maya sabi ng Panginoon, i-offer mo yan bilang susunugin sa akin. Handog na susunugin. Find the word in that statement that cause unreasonable thinking. Unreasonable reason. Unreasonable nga pala. Unreasonable. Walang rason. Ibinigay, tapos babawiin. Bakit, Lord? Yan. Bakit tayo nagwi-withhold ng belief sa Panginoon o ng obedience? Because the next question after unreasonable way of the Lord is the word, why? Bakit? Tanong, narinig mo ba kay Abraham yung salitang bakit? Hindi mo mababasa sa Biblia mga kapatid, na mayroong salitang bakit na sinabi si Abraham pagkatapos sabihin ng Panginoon, offer Isaac as a burnt offering. Wala kang maririnig na sinabi ng Biblia na si Abraham, Lord, why? Why me? Sabay walling-walling mga kapatid. No, wala kang maririnig na ganun. Bakit mga kapatid? Because Abraham knew that he will never withhold his faith with God. Hinding-hindi niya ipagkakait, mga kapatid, ang kanyang pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Everybody say amen? Amen. Let us trust the Lord, mga kapatid. Kaya nung hiningi ng Panginoon si Isaac, mga kapatid, binigay niya. But you know, along the way, as we know the story, mabigat sa isang tatay, mga kapatid. Pero wala siyang question. Because this father don't know about withholding anything for the Lord. Wala siyang itinatanggi para sa Panginoon. Lahat yun gusto niyang ibigay sa Panginoon. This is a kind of father, mga kapatid, wherein, that's why we need to trust the Lord. This is a kind of father na dapat nating gayahin. Dapat nating sundin, mga kapatid. Everybody say amen. That's why in Proverbs chapter 28, verse 25, he that is of a proud heart stirreth up strife, but he that putteth his trust in the Lord shall be made fat. Naku, hallelujah. Kaya pala mga tatay nagtabaan, no? Kasi tataba mga kapatid. Ibig sabihin increase kasi nung pagtaba nung unang panahon mga kapatid, nung panahon na sinusulat yan, ang katabaan ng ibig sabihin yan is yung prosperity, yung kasaganahan mga kapatid.
Yan hindi naman sinabi, ibig sabihin mo talagang mataba ka. So paano yung mapapayat? Pinagkainatan, hindi sila nagtitiwala sa Diyos kasi payat? Hindi. Ibig sabihin ng mga kapatid, because they trust the Lord will increase them. The Lord will always increase those who follow God. Everybody say amen. I also read in Jeremiah chapter 17, verse 7, up to 8, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Verse 8, for he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Hindi ka matutuyuan. Hindi ka mauubusan. Bakit? Ang tiwala mo ay nasa Diyos. Kahit hindi pa panahon ng anihan, hindi na uubos ang iyong pananim, mga kapatid. Palagi may dumarating na probisyon sa Panginoon. Bakit? Para ka daw nakatanim na kahoy, punong kahoy sa tabi ng ilog, mga kapatid. Hindi na uubusan ng supply ng tubig. Palaging sariwa. Yan ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Kaya maging si Abraham, mga kapatid, hindi siya nangiming ibigay ang kanyang anak dahil alam ng Abraham na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Everybody say amen. Alam niyo bakit nakaka-addict ang sugal? Bakit nakaka-addict ang sugal? Sa mga dati nagsusugal, bakit nakaka-addict? O bakit nakaka-addict yung drugs? Because at first, you feel something good. Pag sugal, mga kapatid, uy, nanalo ka. Uy, siyempre, taya ka ulit, nanalo ka eh. Oo. Nanalo ka na naman ulit. Taya ka na naman, nilakihan mo. Hallelujah. Lumaki ng lumaki, tumaya ka ng malaki, bigla ka natalo. Ang gagawin mo, titigil ka? Hindi. Kasi gusto mong bawiin yung natalo. Tataya ka na naman. Malaki. Kasi gusto mo kaagad malaki yung balik. Talo na naman. Alam niyo mga kapatid, that makes the person addict. Because they feel something good at first and they want it back. Kapag sila'y natalo, gusto nilang maramdaman ulit yun. Alam mo si Abraham, addict sa Diyos yan. Baligtarin natin, si Abraham addict sa Panginoon. Nung maramdaman niya, nung nakita na ang Diyos, mga kapatid, ay totoo, lalo siyang tumataya sa Diyos. Hello? Hanggang sa punto na ang itinaya niya, anak niya! Nakita niyo yung logic, mga kapatid? Umabot sa punto na ang itinaya ni Abraham ay ang anak niya. Dahil alam niya, mga kapatid, na sa Diyos ay walang talo. Hallelujah! Alam niya sa Diyos, mga kapatid, palagi kang panalo. Hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Hindi ka magsisisi kung ang lahat ay ibibigay mo sa Diyos. You see the logic, mga kapatid? Tanungin niyo ko, bakit pastor ang bilis ibigay ni Abraham? Kasi, addict si Abraham sa Diyos. O, sino mga addict dito? Sa Panginoon, sa Panginoon. Hello? Di ba pag tayo sinasagot sa prayer natin, nung unang seed, nag-seed faith tayo dito. Yung umpisang unang-una. Yung iba parang, walang pananampalatayang nag-seed faith. Pero nung narinig nila, yung mga naunang nag-seed faith, pinagpala. Yung second seed faith natin, ano nangyari? Ang laki ng koleksyon, mga kapatid. Tanungin niyo sa treasurer. Nakita ko bakit. Kasi nakita nila na yung mga tumaya nung una, nanalo. Sa Diyos walang talo, mga kapatid. Maniwala ka, hindi ko kayo tinuturo ang magsugal. We've been for many years, we're serving the Lord for many years. Sa Diyos walang talo. Ibigay mo buhay mo, ano ipapalit niya? Buhay din na walang hanggan. Ibigay mo oras mo, ano bibigay ng Panginoon sa iyo? Oras din, pag-iingat. Bigay mo pananalapi, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Sabihin niyo, sinungaling ako kung hindi nangyari sa buhay niyo minsan yan, mga kapatid. Kaya pag tayo sinasagot ng Panginoon, naa-addict tayo. Pero yung mga addict mag-pray, sino yung mga prayerful dito? Kasi yun yung mga tao na talaga naunawaan nila at nakita nila yung ebidensya na when you pray, God answers. Kaya masarap maging addict sa Diyos. Amen.
Mga adik sa Diyos, magsabi ng amen. Ayan, masarap maging adik sa Diyos. Huwag lang sa mga ibang bagay. Sabihin mo sa katabi mo, mag-adik ka na sa Diyos. Sarap mag-adik mga kapatid sa Panginoon. Yung bang kahit walang Bible study, Brad, nauuhaw ako sa Bible study. Pwede pa tayo mag-Bible study kahit dalawa lang tayo. Sister, nararamdaman ko mag-pray. Pwede mo ba akong samahan? Mag-pray kahit sa online lang, kahit sa telepono lang, mag-pray tayo. Yan yung mga taong adik sa Diyos, mga kapatid. Amen. Yung mga tao dyan dumadaan, binibigyan ng trucks. Kinakausap, mga adik sa Diyos yan. Mag-ingat kayo. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's why Abraham did not withhold his blessings. His blessing is Isaac. God gave Abraham a blessing by the name of Isaac. Si Isaac, mga kapatid, is a blessing from the Lord. Genesis chapter 17, verse 19, and God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Kaya kasama tayo ngayon doon. And with his seed after him. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, nandito, we can preach Abraham, we follow Abraham, his faith, because we are descendants of Abraham spiritually. That's the promise of God. That's the covenant. That's the contract of the Lord with Abraham. Everybody say amen. Amen. Ang ganda nun, mga kapatid, kung ang Panginoon may kontrata sa'yo. Hello? Amen. May kontrata ba Diyos sa atin, mga kapatid? Amen. Ay, meron. That's why when you accepted the Lord Jesus Christ, and you get baptized in the name of Jesus Christ, you have a contract between you and God. Pinasok mo, mga kapatid, kaya mga kapatid, sa mga pumipirma ng kontrata at gustong, tawag doon? Binuboid nyo yung contract ninyo, bumabalik kayo sa sanlibutan, binuboid nyo yung contract nyo sa Panginoon. Hello? Huwag nyo dumihan yung kontrata. Nung sinabi ng Lord, accept me, I'll save you. We are saved by grace through faith. Yung biyaya ng Panginoon, sa pamagitan ng pananampalataya, naligtas ka. Ngayon, binabawi mo yung kontrata mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sige, from now on, you are my temple. That's why we are the temple of the Holy Ghost. Yun ang kasama sa kontrata yun. Anong ginagawa natin minsan, mga kapatid? Dinudumihan natin yung bahay ng Panginoon. Breach of contract yun. Pinakulong ka ba ng Diyos? Kinasuhan ba tayo ng Panginoon? Try to realize, mga kapatid, how God is so gracious. Napaka-grabing biyaya ng Panginoon. Araw-araw may mga taong nagbe-breach ng contract sa Panginoon, but still they feel the presence of God. Still the forgiveness of God is there. Hello? May kontrata ka na sa Panginoon. Nag-I love you ka pa nga sa Panginoon eh. Ano nangyari? Dumating ang pagkakataon na you don't even know how to make yourself mature in faith. Hello? Hindi ka makapagpatawad. Hallelujah. Sasabihin mo, may kontrata ako kay Lord. Kasama sa kontrata, yung banal na Espiritu, mga kapatid. Yun yung seal niya eh. Sinelyuhan niya tayo, mga kapatid. Yun yung selyo ng Panginoon sa kontrata niya sa atin. Kung si Abraham, sinelyuhan niya yung kontrata nila ng Lord by circumcision. Si Jesus, mga kapatid, ang Panginoon natin, sinelyuhan yung kontrata natin between Him and us by the Spirit of the Lord. Kaya sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kasama sa kontrata. Nakuha niya ibig sabihin? Ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kaya yung eligibility, yung legality of the contract is through the Holy Spirit. Kaya pag may simbahang hindi nagtuturo ng kabanalan, mga kapatid, o ng tungkol sa banal na Espiritu Santo, huwag niyong puntahan yan. Yan ay fake, mga kapatid. Everybody say amen. Boldly sinasabi ko ito. I cannot stand behind you. You cannot be here without the help of God.
And how are you going to validate that somebody or something is being helped by God? Hindi sa pamamagitan ng tao, hindi sa gawa ng kamay ng tao. Gawa ng Diyos. Makapagsisimba ka ba dito kung hindi dahil sa udyok ng Panginoon? Makapaglilingkod ka ba sa Panginoon kung hindi dahil sa udyok niya ng banal na Espiritu, mga kapatid? Magiging banal ka ba sa harapan ng Panginoon kung hindi banal na Espiritu muna ang papasok sa iyo? Without God, we can do nothing. Nakuha niyo ibig sabihin, mga kapatid? That's why what we need is to become like Abraham, that we will not withhold anything from the Lord. We are of God's husbandry. Tayo ay, ano tawag doon? Yung kawan ng Diyos. Husbandry ba ang tao? Everybody say amen. That's why when Abraham was tested, mga kapatid, he didn't withhold Isaac because he believed in God's promises. Sabi ng Panginoon sa 21 verse 12, mga kapatid, at the last part ng pangako ng Panginoon, for in Isaac shall thy seed be called. Sa pamamagitan ni Isaac, ang iyong lahi ay manggagaling doon lahat, mga kapatid. Imagine kung gaano ka-broad yung pangako ng Panginoon. But some people, they withhold their blessings towards the Lord because they are waiting for an explanation. Sabi ko kanina, mga kapatid, pag sinusubok tayo, anong tanong natin? Lord, bakit? Sister, brother, your faith is being affected by your work. Pastor, pinagre-resign ba ako ng Panginoon? Pinapahanap ba ako ng Diyos ng ibang trabaho? Bakit? Binigay niya ito eh. So nagbigay nito eh. Nagpray ako na magkaroon ako ng trabaho. Binigay niya ito, pastor eh. O nga, binigay ng Diyos yan. Pero bakit binabawi niya sa akin? Bakit? The same question maybe coming from Abraham. God gave Isaac. And then why God is asking back Isaac? Bakit binabawi ng Diyos? Binigay ng Panginoon to ah. It is not because God wants you to feel bad. It is because you are under His testing. Hello? Sabi mo sa katabi mo, we are under testing. That's why the usual question or the usual response of man is the question, why? Because the test of faith always comes through the unbearable, the unreasonable, the impossible. These are the indicators of the testing of our faith. Ito ang indicator natin, mga kapatid. Kaya pag may mga bagay na dumarating sa buhay ninyo, nawalan ka ng trabaho, nagsisimba ka naman, nagtatites ka naman, nag-o-offering ka naman, active ka naman sa church, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng profession, namatay yung mahal mo sa buhay o anuman, naghiwalay ka ng boyfriend mo o girlfriend mo, o yung anak mo, ganito, ganyan, nag-adik-adik, hindi sa Panginoon, kundi sa ibang bagay siya nag-adik-adik, mga kapatid. Yung isa ba naman, tumaba ng tumaba, kakain ng pares ni Diwata. So, it's unbearable. Bakit ako nagkaroon pastor, ng cancer? Bakit nagka-cancer ako, pastor? Ba't meron ako ganitong sakit? Hindi ko deserve ito eh. It's unreasonable. Kumakain naman ako ng maayos, pastor. Healthy living naman ako, healthy lifestyle. Nag-exercise naman ako. Pero ba't dumapo sa akin itong sakit na to, pastor? Unreasonable. Pastor, paano ko iaahon ang aking pamilya sa hirap, pastor? Wala kaming natapos, pastor. Paano namin mapapagamot yung anak ko, pastor? Na may ganitong klaseng karamdaman, pastor. It's impossible. Those are the indicators that you are under testing. Everybody say amen. Pag mga mabababaw lang na dahilan niya, temptation lang yan. Pag mga mabababaw na na kayang-kaya mo yun, mga kapatid, hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na parang useless sa iyo. When God tests you, He will test you something, yung indicator na 3. He will not tempt you. Diba? God is not mocked. God is not
hindi hindi nagpapabiro ang Panginoon. Hindi siya nagmamak, mga kapatid, o hindi siya nagbibiro, hindi siya nagtitempt. Imagine, the temptation, that's not comes from the Lord. Temptation comes from the devil. Tinan mo lahat na nangyari, mga kapatid, doon kay Job, mga kapatid. Though it was permitted by the Lord, but the temptation, mga kapatid, did by the devil. Done by the devil. But look, tingnan nyo, mga kapatid, kung paano ang Diyos mag-trials. Iba. Iba ang trials ng Panginoon doon sa temptation, mga kapatid. O nangyari sa 3 Hebreo mga lalaki, mga kapatid. Ano yun? Temptation yun? O trials? Ha? At the beginning, it's like temptation. Sumamba ka lang, solve na. You're tempting, di ba, the 3 Hebrew young men. Pero at the end of the day, mga kapatid, sabi nila, no. We will not worship. Ang sabi pa nga doon mahal hari, our God will be able to save us. Alam mo yung dugtong, mga kapatid, ito yung number 1 na nabasa ko, mga kapatid, na nagbigay sa akin ng, when I read the story, mga kapatid, mayroong keyword doon na hindi ko makalimutan. Nung sinabi ng 3 Hebreo ni Shadrach, Meshach at Abednego, sabi nila, mga kapatid, but if not. Mga kapatid, parang sumambulat sa harapan ko yun, mga binabasa ko ang Biblia ko, parang sumambulat sa harapan ko yun, parang shotgun na tinamaan ako sa muka. Hindi ko na nakalimutan yun hanggang ngayon. Yung the word, but if not. Hindi mo maririnig yan sa mga mananampalatayang mababaw. Yung mananampalatayang mababaw, mga kapatid, di ba? Pag nandyan na yung trials at temptation, mga kapatid, sa buhay nila, they can easily grab the compromise. Ang bilis silang magkompromiso, mga kapatid. Di ba yung kwento ng pare, yung nasabi ko sa inyo, na may nagkumpisal sa kanya? Father, pagdasal mo ako, nakapatay ako ng tao. O, ba't ka naman pumapatay? Ba't mo naman napatay? Kasi nga, naniniwala siya sa Diyos, Father Ikaw, Father, naniniwala ka sa Diyos. Dugo-dugo pa yung dugo-dugo pa yung nangungumpisal. Ano sasabihin mo? Sige. Sabihin mo? Sabihin yun. Hindi naman. Hindi ko nga kilala yun Sabi ng pare, sino ba yung Jesus? Hindi ko nga kilala yun Nakita niyo, mga kapatid, they can easily compromise. Nakuha niyo ibig sabihin? Pero iba itong 3 lalaking Hebreo, mga kapatid. When they are being tested by the Lord, mga kapatid, under pressure, sabi nila, mahal na hari, we will not bow down to that image because our God will be able to save us. But if not, doon malalaman kung totoong Kristiyano yan. Kahit hindi ka pagpalain, naglilingkod ka pa rin. Kahit hindi ka pagalingin, naglilingkod ka pa rin. Kahit hindi dumating sa iyo yung mga sagot sa mga prayers mo, nandiyan ka pa rin, naglilingkod ka pa rin. Hindi ka natitiso, nagpapatuloy ka. Kahit marami mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, tuloy ka pa rin ng tuloy. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat hindi nakadepende ang pananampalataya nyo sa sitwasyon. Nakadepende ang pananampalataya nyo sa pangako ng Diyos. But if not, Lord, pagalingin mo ako, maglilingkod ako. Gumaling, nasaan, mga kapatid? Wala na. Paluhod-luhod pa yan. Wala naman dito yun. Example lang, mga kapatid. Baka hindi na kayo lumuhod Luluhod pa, Lord, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod ako nung gumaling. Wala na. Nasa SM. Kasi may sale daw doon. Ako niya ibig sabihin, mga kapatid, we cannot mock God by those kind of actions, mga kapatid. Let's be true to the Lord. Maging totoo tayo sa Panginoon, mga kapatid. Don't wait for God to answer all your whys. Hello? Huwag nyo nang hintayin na sagutin pa ng Diyos ang lahat ng tanong mong bakit. Lord, bakit ako nagkasakit? Lord, bakit ako walang jowa? Lord, wala akong kayamanan. Lord, wala akong... Ang dami mong bakit. Hello? Kakakain mo yan sa KFC. Bakit meal? Nagugutom na tuloy lang yung mga kapatid. Don't wait for God's answer sa iyong mga wise, mga kapatid. We live, listen to this, maganda to.
We live by the promises of God, not by explanation into our wise. Sige. Bakit kinakailangan umikot ng 7 beses sa Wall of Jericho before it collapsed? Ang Diyos ba hindi kayang giba? Bakit kinakailangan maglakad pa, mag-wander pa ang Israelites from Egypt to Canaan? Hindi ba pwedeng iligtas ng Diyos ang mga anak niya sa Egypt mismo? Sa lumikha niyan kaya. Bakit? Naku, yung ibig sabihin, ba't ka nawala ng trabaho? Bakit ka nagkasakit? Bakit? Ang daming bakit. We are here not to ask God of His explanation why. We are here, wala tayong choice, but to believe in His promises. That's your role. Don't ask God why. When God sends something, when God asks or when God tests you, don't ask God why. Tell the Lord, yes, Lord. Yes. Kaya nung sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, ihandog mo yung anak mo. Bakit, Lord? Hindi ganon. Sige, anak, halika na. Kumuha siya ng 2 tauhan niya. O, kalgan nyo na yung yung panggatong. Pero yung mga kapatid, alam niya na kagad, panggatong. But the Bible says, in some of the theologians na nabasa ko mga kapatid, yung commentaries nila, you can walk 3 days towards that mountain. O less than a day pa lang mga kapatid, 1 day. Or less than a day. Kaya mong i-travel yun. But it took Abraham 3 days. Bakit? Tatay yan Hindi ko sinasabing may doubt siya. Pero alam niyo, pag kayo may problema sa bahay, mga kapatid, gaano kabilis kayo nakakarating sa simbahan? Pag kayo may matinding problema sa bahay, gaano kabilis kayo nakakarating sa mga conferences? Gaano kabilis kayo mag-register? Di ba tagal? Pipilitin pa ng president. Mag-register ka na. Sige lang. Kasi may nangyayari yan. May nangyayari dyan. Hindi natin alam. Within. Kaya maging kind kayo sa bawat isa. Huwag kayong suplada. Hindi nyo alam yung pinagdadaanan ng mga yan. May nangyayari sa likod yan. Matanda ka tayo. Ikaw na yung pera, di ka nagre-register. May trabaho ka naman. Wala problema sa pera Wala problema sa registration Ang may problema siya. May battle siya. Wala siyang panahon para magrehistro. Wala siyang panahon para sabihin sa iyo yung pinagdadaanan niya. Sapagkat ang lahat ng panahon niya ay nandun sa pagsubok niya. Abraham took him 3 days. Anak. 3 days? In 1 day lang, nandun ka na pa baka dumaan sa 7-Eleven. Wala 7-Eleven doon. O nagpahinga muna sa Airbnb, nag-relax. Mga kapatid, ikaw ba pag may patinding pagsubok, nakakapag-relax ka? Hindi ka makatulog Hindi ka makakain. Hindi ka makatulog. Parang kanta yun mga kapatid Di na makakain. Di rin makatulog. Tama ba yun? Because of the situation. Kaya kung babasahin yung mga kapatid, Abraham was able to bring his son without a doubt. But of course, by nature, no one will ano tawag doon? Will haste para lang doon mga kapatid na patayin yung anak niya. Wala, dahan-dahan. Maybe may moment sila ng anak niya. Anak, laki mo na. Anak, pagpalain ka ng Panginoon. Anak, maybe inuubos siya yung oras niya. Focus sa anak niya. Alam niya, kung sakaling mamatay ito, what happened? But he was able to he was so successful and he was able to set up altar. Alam niyo mga kapatid, ito yung pinakamahirap. Ikaw yung naglalagay o gumagawa ng altar kung saan ihahandog mo ang iyong anak. Mahirap yun mga kapatid. Mahirap yun. But again, he didn't ask why. He just wait for God's will. We live by the promises of God. We don't wait for the explanation of the Lord.
Kaya huwag nyo nang hintayin na maipaliwanag pa ng Panginoon sa inyo bago nyo ibigay, bago nyo ihandog, bago nyo i-commit ang buhay ninyo. Lord, kung sasali ako sa ministry, hanggang kailan, Lord? Paano, Lord, pag nagkatrabaho ako, Lord? Iiwan ko na. Tingnan mo to. Ang dami mong, tawag yun, assumptions. Ang dami mong mga presumptions. Ang dami mong iniisip, mga kapatid. But Abraham is different, mga kapatid. He lived in God's promises. Hello? Let's live in God's promises. Alam niyo ba kung gaano karami ang promises sa Biblia? How many? How many promises in the Bible we have? We have 8,810 promises in the Bible. Divide that into 365 days. You have 24 promises in a day. Divide 24 into hours. 24 hours. You have 1 promises every hour. You have 1 promise to meditate every hour. You don't have time for explanations. You just all have the time for meditations. Pansinin nyo, ba't di tayo binigyan ng Diyos ng may konting oras pa? Bakit bawat araw, bawat oras pala, pumapatak isang oras, meron kang isang pangako na minimeditate? Kasi sabi ng Diyos, wala ka na dapat oras pa para manghingi ng sagot o ng explanation bakit may pagsubok ka. Ang i-meditate mo na lang kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. I-meditate mo na lang yung pangako ng Diyos sa buhay mo. I-meditate mo na lang yung sinasabi ng Diyos sa iyo. I-meditate mo na lang yung kanyang gusto para sa iyo. You don't have time for explanations. Iba, nauubos ang oras natin, mga kapatid, sa explanation eh. Hello? Pastor, hindi na muna ako tsaka na ako maglilingkod sa Panginoon pag medyo, alam mo na kasi pag pumasok ako sa simbahan, Pastor, hindi na ako talaga kailangan, forget ko na yung barkada ko, kailangan ko na yung You have your own contract. May sarili kang kontrata sa Diyos. At gusto mo yung explanation mo ang masusunod? No. When we accepted the Lord, we don't have time to look for explanations. We all have the time to believe in God's promises. Can we clap our hands to the Lord Jesus, mga kapatid? At eto na, papatayin niya na. Alam niyo na istorya, di ba? I preached this many times. Nung papatayin niya ng mga kapatid ang anak niya, and then suddenly God said, no. Binasa natin, text natin kanina. Huwag mong pagbuhatan ng kamay ang anak mo. Nakita ko na. Now I know that you fear God and you don't withhold anything from me. That's why the title says, The Father That Withholds Nothing. Alam ko na, Abraham, wala kang sinesekreto sa akin. Alam ko na, Abraham, napatunayan ko na, totoo ka. Wala kang bagay na hindi mo kayang hindi bigay sa akin. Ibibigay mo lahat, Abraham. Itigil mo yan. And then suddenly, we know the story. Lumingon si Abraham, meron siya nakitang ram. Kinuha niya, mga kapatid, at yun ang hinandog niya. You know, ano sabi ni Abraham? This place will be called Jehovah Jireh. God revealed to Abraham as a provider. Alam niyo kung bakit? Hello, nakikinig ba kayo? God revealed Himself to Abraham as a provider. You know why? Because Abraham revealed to God that he is a giver. Gusto mong makita ang Diyos nagpo-provide. Hindi mo lang pinapakita sa Diyos na ikaw naman nagbibigay. God was able to reveal Himself as a provider, as a Jehovah Jireh, because Abraham revealed himself to God as a giver. Kaya you cannot outgive God. Kapag nakita ng Diyos nagbibigay ka, sabi ng Panginoon, susuplayan kita. Kaya doon ang galing yung konsepto yun, mga kapatid. The God that supplies. Kaya huwag mong i-claim yun kung ikaw hindi nagbibigay. Out of the context naman, mga kapatid, kahit di ka magbigay, ang Diyos patuloy nagbibigay sa iyo. Pero knowing on the word provision, material things, mga kapatid, or anything, any opportunities, God will never give you the good thing if you are not walking uprightly. Binasa natin kanina, mga kapatid.
Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ibig sabihin, if you reveal yourself to the Lord as a giver, He will always reveal Himself as a provider. Kanina, na-bless ako sa sinabi ni Sister Jenny. Alam naman natin, mga kapatid, sabi niya, na ang tuition ng mga anak ko ay sa Diyos nakasalalay. You know, coming from a mother, working mother, nandito yung mga magulang niya, ng papa dito, nandito ang lola. Pero nung lumabas sa bibig niya yun, mga kapatid, it strikes my heart. Kasi ang puso niya, ang lingwahe niya, ang sinasabi niya, Diyos ang nagpo-provide eh. Tayo mga kapatid, mag-overtime ka, dumiskarte ka, lahat na, pati yung online game, pinasok mo na. Lahat na lang, mga networking ka lahat na lang, nagtinda ka ng bawang, ng sibuyas, lahat na lang, kung ano tininda mo dyan. Kasi diskarte nga, kasi may tuition kang babayaran. Wala namang masama doon. Pero ito mas maganda. Hindi ko sinabing masama, ito sabi ko mas mabuti. Na manggaling sa bibig natin, na ang Diyos ang nagpo-provide. Pero huwag niyong kalimutan na kayo din dapat magpakita sa Kanya. It's a contract. Kasunduan ng Diyos yan. You cannot outgive God. Ang Diyos hindi duling, mga kapatid. Para hindi, hindi bulag pala, duling tuloy. Ano ba yan? Ano ba yung mga bersikulo ko, Alex? Nag-iba-iba na dito. Go. Ha? Iba yung Bible ko. Duling. Hindi bulag ang Diyos para hindi makita yung mga inyong ginagawa, mga kapatid. When you give something to the Lord, He will always answer in return, mga kapatid. Everybody say amen. Okay, don't withhold. Don't withhold your blessings to the Lord. Pag binigay ng Diyos yan, there is also a testing under your blessings. Either that blessing becomes a curse or blessing becomes your good end. Sa bandang dulo, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ayokong, dadaan lang ako, mga kapatid, makikiraan lang ha. Makikiraan lang. Gusto niyo ng provision, and yet you are withholding your tithes and offering. Makikiraan lang po. Tabi-tabi po. Baka may nuno dito, masagi tayo. Nakuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid? Tithes and offerings are holy in the sight of God. This is something that I need to preach to you. Kasi kayo din naman ang nawi-withhold ng Panginoon. Anong sabi ng kanina Biblia? Walang magagandang bagay. No good thing will withhold from the Lord if you walk uprightly. Paano tayo maglalakad ng matuwid kung hindi tinuturo ang matuwid? Kaya tinuturo sa simbahan ang pagbibigay. Everybody say amen. If you cannot give your pocket or your wallet, you cannot give your heart. Grabe ka naman, pastor. Ibinigay ko yung wallet, wala naman laman. Sabi ko, sir. Sorry, ngayon narinig sa akin yan. Kasi nalulungkot ako, tinitingnan kong record, mga kapatid. Mind you, I'm looking at the record. No name drop here. But I just want you to know, I look at the record. Hindi sa amount. Sa consistency ninyo. Kayo din ang pagpapalain eh. Whether you give or not, I will be blessed. Alam niyo saan ako i-bless ni Lord? The way how I perform, the way how I follow and obey Him. Magbigay ka o hindi, pagpapalain ako ng Panginoon. Kung hindi ka nagbigay, hindi naman ako yung apektuhan eh. Ikaw naman eh. Kaya don't look at the pastor. Huwag yung tingnan ng pastor, nagbigay ka pa. Sa akin ba binigay yan? Faith ba yan, mga kapatid? Kung faith yan, you are not looking into your, where that money will go. We are living under the principle, the scriptural principles, mga kapatid. Amen. And if you give that to the pastor, then that's not faith. What's that, mga kapatid? Fake. Mali. Okay, when you give your tithes and offering, always look to the promise of God. Mga kapatid, wala ka ng oras para magduda pa. Bawat oras niya, may isang pangako kang dapat i-meditate. Wala ka na, wag mo nang ubusin ang oras mo. Anong ginagawa ni Pastor sa times ko? Kinakain lang sa Jollibee, kinakain sa McDonald's, kinakain, taba-taba niya ng laki yung tiyan yan. Alam niyo, mga kapatid, doon kay bagong pastor, ayaw na ayaw ko mangaral ng tithes. Kasi isipin nila,
Kakain ko lang. Maniwala kayo. Nung doon, nag-uumpisa kami doon, hindi ko talaga pinapangaral yan. Hanggat yung membro na nagsabi, Pastor, magturo ka about tithes. Totoo yan, honest. Kasi ayaw ko iniisip ng mga membro na, alam mo yung pag kakain kami, sila Gander dati. Pagkakain kami sa Jollibee, nagtatago kami. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw namin makita ng membro na kumakain kami sa Jollibee, nagpapasarap lang buhay namin. Totoo yan, mga kapatid. Punta kami sa SM, kakain kami ng mga, Jilla Jason pa, yung kapatid, yung kuya ni kasama ko dati, malakas kumain yun, mga kapatid. Si Gander, kami dyan, may dala kaming kaldero, papasok kami sa... Hindi ako nahihiya, mga kapatid, dyan sa Jollibee pa dati yan, Chowking na yan. Diyan kami kakain siya sa SM, may dala-dala kaming Tupperware. Labas mo na yung kanin, Brad. Kasi, tapos tago-tago kami, mga kapatid. Sabi ko, ano ito mga member? Ba't ko kinakatakutan ito? Sabi ko, pag ang pastor mataba, sasabihin, matakaw. Pag payat, sasabihin, tamad. Saan ako pupunta? Nung panahon na yun, payat pa ako. Ang payat ko pa nun. Nag-umpisa ako. Sabihin niya, tamad ako. Halos araw-araw nga may gawain sa simbahan pinatunayan ko, parang di halata. Halos araw-araw may gawain doon. Grabe, dami. Ngayon tumataba. Sa pastor, dami ng tithes yan. Nagkasasakyan pa. Naku, pastor talaga. Mga kapatid, it's not about what I receive. Look back to yourself. What did you receive? Ano ba tinanggap mo? Huwag yung tinanggap ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung tinanggap nyo. Kung nagbibigay ako at tinitignan ko ay ikaw yung barometer ko, ikaw yung measurement ko, ay mali ayun. Kaya hindi ko na-enjoy yung dumarating sa buhay ko kasi nakatingin ako sa iyo. Pero kung nagbibigay ka at nakatingin ka sa sarili mo, kung ano nangyayari sa iyo, paano ka ini-increase ng Diyos, paano ka iniingatan ng Diyos, paano ka pinagpapala ng Diyos, paano pinusunod yung provision ng Diyos, yun ang tingnan mo. Kaya mapapatunayan mong totoo nga po, pastor. Kasi nakatingin ka na sa sarili mo. How God blessed you. That's why when Abraham offered Isaac, he didn't look to his own need. He looked to the giver. Binigay niya, tiningnan niya ang Panginoon, Lord, it's all about you, Lord. Para sa iyo ito, Panginoon, hindi para sa akin. Everybody say amen. Can we clap our hands to the Lord? God, Abraham withholds. Alam niyo mga kapatid, before let me tell you this. Na-enjoy akong basahin yung buhay ni Abraham. Sabi ko, Father's Day, sabi ko, gusto ko naman, Lord, yung message ko, medyo related naman sa mga tatay, bagamat kami ang pinakamarami dito. Dami namin mga tatay dito, mga 5, ganyan. Dami na yun. Absent pa yung iba, 3 na lang. Hallelujah. Sabi ko, Lord, sabi ko, di basa-basa ako mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, nilalaktawan ko siya. Kagabi, basa ako. Boss, kayo ng umaga, pagising ko, basa na naman ako. Nilalaktawan ko siya. Kasi ayaw ko pansinin yung area na yon. Kasi it's something that parang question with Abraham. You know what's that? His relationship with Hagar and with Ismael. Nilalaktawan ko siya. Kasi parang sad part yun eh. Ang gusto ko yung part na yung highlights, yung si Isaac. Pero sabi ng Panginoon, bakit? Bakit mo nilalaktawan yan? Father that withholds nothing, but in fact, Abraham withholds something. And that is love towards towards Ismael, and towards Hagar. Alam niyo yung istorya mga kapatid? Si Hagar ay, alam niyo na, dahil matatanda na siya mag-asawa, itong si Hagar, maid ito ni Sarah. Then, kinumisyon ni Sarah na, okay, sumiping ka sa aking asawa para magkaroon tayo ng anak, kayo ng anak. At ang gusto niya kasi mangyari, magkaanak sila. At sa kanya mapunta yung bata. Pero nung nabuntis ito mga kapatid si Hagar, what happened is this. Nag-iba ang timpla. Alam niyo ibig sabihin, nag-iba timpla. And at that moment, listen to me, Abraham is so silent. Tahimik, sobrang tahimik na Abraham. Basahin niyo mga kapatid sa Biblia, ang maririnig niyo lang doon, makikita niyo doon si Hagar, ang eksena ni Hagar at ni Sarah. Ano si Abraham?
Nalungkot ako mga kapatid. Of course, He's the Father of many nations. Pero meron ako nakitang isang bagay na parang He just let that slip into His own arms. Parang kumawala sa kanya, hinayaan niya lang. Genesis chapter 16 verse 6. But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is thine hand. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. Ito yung nalungkot ako nung binabasa ko. Sabi ko, Lord, bakit naman gano'n si Abraham? Nagtatalo na si Sarah at si Hagar. Nagsumbong si Sarah. Abraham, itong si Hagar, ganyan. Ano ang sagot sa kanya ni Abraham? Gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Under mo siya eh. Anong ginawa ni She fled from her face. Mga kapatid, hindi naman kagustuhan ni Hagar yun. Sino may gusto nun? Si Sarah. At ginusto rin ni Abraham. At the end of the day, sinong kawawa? Si Hagar. Then, hinayaan lang ni Abraham. Wala siyang ginawa, mga kapatid. Suddenly, I felt discomfort in my heart. Nalungkot ako, mga kapatid. May isang bagay na winidhold si Abraham. And then, nung si Hagar, mga kapatid, ay lumayas, mga kapatid. He was so troubled, mga kapatid. Pero ang ginawa ng Panginoon, look at this. Sinundan siya ng anghel ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanya through the angel, balik. Pero sabi ng ganun, huwag kang mag-alala. This is something that I want you to listen to this, mga kapatid. May mga bagay na tayo ay parang dehado tayo. Pero talo tayo. Pero tingnan niyo, mga kapatid, may twist dyan. Talo si Hagar kung titingnan mo. Pero sabi ng Panginoon kay Hagar, bumalik ka. Sabi niya, magkakaanak ka. At ang anak mo ay magiging ama din ng maraming bansa. Look at that, mga kapatid. Isang bagay na troubled ka, pero hindi mo alam sa kabila ng trouble mo, may inihahanda ang Panginoon para sa iyo. Binalik ng Panginoon si Hagar kay Sarah, mga kapatid. Pero may kasama ng pangako. So ito na, tingnan niyo eksena, mga kapatid. Dumating na si Hagar doon kay Sarah. At nagpasakop siya. Pero nung umiepekto, alam niyo kung kailan umiepekto yung pangako ng Panginoon kay Hagar? Nung bumalik si Hagar. Hindi iepekto, mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa iyo kung masuwayin ka. Sinabihan ka na, bumalik ka, may pangako, magkakaanak ka, magiging dakila din yung anak mo. Okay, pero hindi ka sumunod. Hindi mag-e-effect yun. Kasi disobedient heart ka na dun eh. Pero ang ginawa ni Hagar, sumunod siya, kaya umepekto yung pangako. Kaya habang nandun siya, kay Sarah nagpapasakop, nangyayari yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kahit masakit sa atin, kung kalooban ng Panginoon, sundin mo lang. Bandang huli, makikita mo yung it turns out that it is in your favor. Pabor sa'yo ang mangyayari. Kaya dumating ang panahon, mga kapatid, nung si Abraham, dumating ang panahon, nagkakaroon ng pagtatalo yung dalawa. This is the thing that it saddens my heart. Listen to me. Tumayo si Abraham isang araw. Genesis 21 verse 14. It's so painful. Kinuha niya pa ng mga baon yung kanyang mag-ina, si Hagar tsaka si Ismael. And then, he sent them away. Ay mga kapatid, bilang tatay, it's so painful in my heart, no? Ba't nangyari ito sa buhay ni Abraham? Alam niyo nangyari? Wala lang ginawa ang magnanay na ito, si Hagar, dala-dala niya ang kanyang anak na si Ismael, kundi umiyak. Ang ama ng iyong sariling anak, pinalayas kayo. Ito siguro yung downfall ni Abraham. Iniidolo natin si Abraham, di ba? Pero ito yung downfall ni Abraham. For me, personally. Pinabayaan niya kanyang pamilya. Pinabayaan niya si Hagar at si Ismael. But we don't know. Ba't ganon? Yung pala, kalooban ng Panginoon yun. So habang naglalakad itong magnanay, umiiyak.
And then, nilapag na lang niya ang kanyang anak sa isang malayong lugar. Iyak ng iyak. Si Ismael, bata pa. At lumayo si Hagar. Iyak din ng iyak. Hinihintay niya na lang matigok yung anak niya doon. Mga kapatid, this is not good. You send your family away. You forsake your family away. Pababayaan mo yung pamilya mo doon. Alam mo kung gaano kahirap doon? Walang kalaban-laban si Hagar, walang kalaban-laban yung paslit, mga kapatid. They're crying, they both crying. But they're not asking, mga kapatid, why? But they just cry and cry. And the Lord heard their crying. And God, out of somewhere, mga kapatid, mayroong balon dyan. Sabi ng Panginoon sa kanya, okay, pick upin mo yung anak mo, may balon doon, uminom kayo ng tubig, mabubuhay kayo, huwag kayong mag-alala, you will be blessed. Mga kapatid, alam ko may mga ganitong sitwasyon din dito, mga kapatid. Alam ko meron ding mga Hagar dito, at meron ding mga Ismael dito. Maybe you don't have father anymore. Maybe you have forsaken by your father. For some reason, hindi mo naman ginusto yon, hindi ginusto ni Hagar, hindi ginusto ni Ismael, pero for some reason, parang lugi kayo. Hold on, brethren. God is hearing your crying. God can hear your prayers. God can see all your troubles. Just be aware. One day you will see and behold the promises of God. One day you will see the favor of God. Kung ikaw nagdadalamhati, mga kapatid, I myself, personally, nandito ang nanay ko. Ako'y bunga ng isang broken family. Lumaki akong walang ama, mga kapatid. May ibang ama na gustong nag-alaga sa akin, mga kapatid, pero iba yun, mga kapatid. Lumaki akong walang ama. May nanay ako pero wala akong ama. Mahirap yun. Lumaki akong daladala ko yun, mga kapatid. Pero hindi ko alam kung bakit ganun. Ang nanay ko parang si Hagar at ako parang si Ismael. And then one day, nakita ko ang sarili ko, now I can clearly see the will of the Lord. I can see, mga kapatid, the success of Hagar. Nakita ko, mga kapatid, isang araw sabi ko, kung hindi pala nangyari sa buhay ko yon, hindi ako magiging pastor. Lahat pala ay nakaturo doon sa kalooban ng Panginoon. The reason why, bakit ang Israel is so troubled today, is because of the descendants of Ismael. Hindi maitatanggi kung gaano ka-bless ang lahi ni Ismael. Listen to this, brethren. Hindi lang kay Isaac ang pangako, na kay Ismael din. Kaya kung ikaw, lumaki ka walang tatay, o broken family kayo, dami nangyari sa buhay niyo, mga kapatid. Isang araw, papakita ng Panginoon sa iyo, hindi lang para sa kanila ang pangako, para sa iyo rin. Para sa nanay mo rin. Para sa magulang mo rin. Para sa iyo rin ang pangako ng Panginoon. Isang araw, pasasalamatan mo ang Diyos, mga kapatid. Na bagamat ganun na nangyari, magulo, pero you are here right now, being blessed by God. Being lifted by the Lord. Because God will never forsake His own people. Can we clap our hands to the Lord? And then at the last part of the story, bagamat ganun nga ang nangyari kay Abraham, but he recovered back. He learned from his previous experience. Alam niyo nangyari? Kaya nung si Isaac na ay hinihingi na ng Panginoon, kaya nang ibigay ni Abraham. He learned from his own experience. Alam niya na kapag sa Diyos siya nagtiwala,
may magandang mangyayari. Alam niya na kapag sa Diyos siya sumugal, may panalo siya. He will never withhold anything from God anymore. That is why he is not afraid of the altar. Kaya nung ginagawa ni Abraham yung altar, nare-realize ni Abraham, this is the best way to make my son safe under the hands of God. My son will not be safe out in the woods, out in the wilderness, but my son Isaac will be safe under the hands of God. Kaya nung ginagawa niya yung altar, mga kapatid, hallelujah, hindi siya natatakot na ilapag yung anak niya doon. Alam niya, sapagkat alam niya, mga kapatid, ng altar na yun na nagsisimbolo ng kamay ng Panginoon. Ano bang bagay na nilalagay mo sa kamay ng Panginoon na iniingatan ng Panginoon, mga kapatid? Kaya kung ako sa iyo, mga kapatid, if you are struggling right now, kung ikaw ay maraming trouble sa buhay mo, maybe God is asking you to come to His own altar. Hallelujah. Baka ang hinihintay ng Diyos sa iyo, mga kapatid, ay ilapit mo ang sarili mo sa Kanyang altar. Hallelujah. Maybe God is asking you to offer your own blessing. Your own blessing. Maybe not in the form of strength, talent, time, resources, or anything. Maybe God is asking you to offer that to the Lord. Huwag mo nang hintayin sagutin ng Diyos ang iyong mga bakit. Mag-umpisa kang maniwala sa Panginoon. Mga kapatid, narito ang altar ng Diyos. Here's the altar of the Lord today. Maybe God is waiting for you to forgive the person who offended you. Maybe God is just waiting for you to repent. Maybe God is just waiting for your commitment. Don't withhold anything from the Lord today. If your heart tells you something, if your heart tells you to express yourself to the Lord today, huwag mong pigilan ng sarili mo. Don't withhold anything from the Lord. Because God knows everything. He knows everything. Whatever purpose, hallelujah, you have today, hallelujah, that will not supersede to the will of the Lord. May kalooban pa rin ang Panginoon. Kung may nangyayari sa iyong buhay, mga kapatid, na ngayon ay hindi mo maintindihan at hindi mo maipaliwanag, mga kapatid, ang kailangan mo lang ay huwag hanapin ang paliwanag. Ang kailangan mo lang ay maniwala sa kalooban ng Diyos. Maniwala, hallelujah, sa pangako ng Panginoon sa buhay mo. Huwag mong hintayin, kapatid, na sagutin ka ng Diyos sa iyong mga katanungan. Huwag mo lang hintayin, mga kapatid, lalo mong ilapit ang sarili mo sa altar ng Diyos. Dalhin mo ang sarili mo sa altar ng Panginoon at hintayin mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You know, brethren, one thing that I am so blessed with the message is the portion that even without Abraham, we can see the success of Ismael and Hagar. Even without Abraham. Because the fatherhood was absorbed by God in the absence of Abraham. Kaya naging matagumpay pa rin si Ismael. Naging matagumpay pa rin si Hagar. Sa kabila ng wala siyang Abraham sa buhay nila. Because of course, our God is the Father. He's the Father of all. He serves as the Father of Ismael and Hagar. Sa mga katulad naman ni Abraham, na wala kayong takot na ibigay sa Panginoon kahit ang inyong Isaac. Nakikita naman natin, mga kapatid, na God was able to supply everything. Your life will be noted by God because of your commitment, because of your surrender to the Lord. Kaya mga kapatid, both ends, it ended very well. It is because both are pointing
to the Heavenly Father. Hindi nasunod yung gusto ng Abraham o ni Hagar o ni Ismael o ni Isaac. Ang nasunod mga kapatid ay ang gusto ng Panginoon. The same today, gusto kong sabihin sa inyo ang mensaheng iyon na ano man ang ating pinagdadaanan, ang ending yan, kung tayo naglilingkod sa Panginoon at tapat tayo sumusunod sa Diyos, ang ending yan, bagamat marami tayong masalimuot na pamamaraan na dinadaanan along the way, pero ang ending yan, sa Diyos ang kapurihan. Tagumpay ang ating dulo sapagkat tayo ay nakaturo kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Let's bow our heads, Lord. Without you, really, we can do nothing. And we thank you for Abraham, the father of many nations. He is the only father that withholds nothing. And we pray, Lord, that you continue to bless every one of us who is like Abraham, na walang takot, Panginoon, na ihandog ang lahat sa iyo para sa iyong kapurihan. Pakita mo sa amin isang araw, Panginoon, hallelujah, ang katagumpayang ito. At sa darating na panahon, Panginoon, sa iyong pagbabalik, kaming lahat ay tatanggap ng gantimpalang ayon sa iyong pangako, Panginoon. We will live by your promises, not by explanations. We will always believe in your promises. Thank you, Jesus, for giving us this wonderful service. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for our visitors today, Lord. May you bless them and continue to nurture their spiritual needs, Lord. I pray in the name of Jesus Christ, bless this church. Amen and amen.